Magandang araw po mga kabarangay. Araw po ng Biyernes, ika-15 ng Oktuber 2021. Marami pong mahalagang bagay na pag-usapan natin. Isa po dito ay tungkol po sa PhilHealth. Ang sabi po ng Hospital o Philippine Hospitals Association, malaki na po ang pagkakautang ng PhilHealth sa kanilang mga hospitals. At sila po ay natatakot na baka hindi na sila kayang bayaran ng PhilHealth. At minsan nga, nagbanta ang mga ito na hindi na sila tatanggap ng PhilHealth patients. Ibig po sabihin, ang isang pasyente kahit membro ng PhilHealth, kung wala po silang pera na pambayad sa hospital, hindi po nila tatanggapin o hindi nila pautangin ng gamot at ng mga kinakailangang bayarin sa hospitals. So ano po ang magiging implikasyon nito mga kabarangay? Ibig po sabihin yan, kapag wala kang pera, kahit membro ka ng PhilHealth, ay sisingilin ka. At kung wala kang pera, hindi ka pautangin ng gamot, hindi ka tatanggapin kung wala kang down payment. Napakalaki pong kawalan ito sa bahagi ng mahirap nating mga kababayan. So, ang tanong po dito, mga kabarangay, sino po ang may kasalanan? Ang pamahalaan, ang PhilHealth, o itong mga hospitals? Well, sinabi naman ng PhilHealth, meron po silang sapat na pondo para bayaran ang anumang pagkakautang ng PhilHealth sa mga hospitals. At sa bahagi naman po ng pamahalaan, sinasabi rin naman po ng ating gobyerno na handa ang gobyerno na punduhan ang PhilHealth nang sa ganon tuloy-tuloy po ang serbisyo medikal para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mahihirap na sektor. Ngayon ang tanong po, bakit po ba lumalaki ang utang ng PhilHealth sa mga hospitals at hindi agad mabayaran ang mga hospitals? Kasalanan ba ito ng PhilHealth? Inefficient ba ang mga personnel o mga tauhan ng PhilHealth? Well, siguro po to a certain degree mayroong ganong inefficiency sa bahagi ng PhilHealth. Pero wala naman pong perfectong ahensya ng gobyerno. Ngunit sa ating pananaw, mga kabarangay, ang mayroong malaking problema dito ay sa bahagi po ng mga doktor at hospital, kung saan po sa ating pananaw itong mga hospitals na to o mga doktor ay nagpapayaman sa gitna ng kahirapan ng sambayanang Pilipino. Sabi nga, they are enriching themselves at the expense of the people, at the expense of the government. Bakit po nasabi natin yan, mga kabarangay? Lalo na po dito sa panahon ng pandemic, marami po tayong natatanggap ng mga balita na kapag mayroong na-confine
sa ospital, sa mga pribado lalo na, at namatay, kakausapin ng doktor ang pamilya, sasabihin, para po wala kayong babayaran kahit 5. Kung papayag po kayo, palalabasin natin na COVID ang ikinamatay o COVID ang sakit. Wala po kayong babayaran kahit 5. Kung hindi kayo papayag, ito yung bill nyo, 200,000. So, ikaw na membro ng pamilya, papayag ka na rin. Bakit wala kang babayaran ng 5? Pero may mga kondisyon, i-cremate yung bangkay, hindi nyo na pwedeng may uwi paglamayan, kayo, i-require kayo na mag-home quarantine. Pero ito naman ang kapalit, wala kayong babayaran kahit 5. So ikaw na membro pamilya ng pasyente, papayag ka na rin. Bakit po ginagawa ng mga ospitalyan at ng doktor? Sapagkat ang isang pasyente ng COVID, babayaran ng PhilHealth sa halagang ranging from 300 to 700,000. At marami pong ganyan claims. Kaya walang duda na yung magiging claim ng mga hospital na yan from PhilHealth ay talagang bloated po. Lalaki po yan as undue claims o fraudulent claims. Ibig po sabihin, hindi naman dapat na singilin ng hospital sa PhilHealth, pero sinisingil po at maobliga ang PhilHealth na bayaran. So, yayaman po ang mga hospitals yan. Tapos magagalit sila pag hindi agad sila nabayaran. Sasabihin nila, hirap na kami. Pero ang totoo po niyan ay malaki yung kanilang kinikita sa gitna ng kahirapan ng sambayanan at sa gitna ng kahirapan sa bahagi ng pamahalaan kung saan kukuha ng pondo para tustusan ang mga pangangailangan dito sa pandemya. Dapat po ang Kongreso ay makagawa ng batas kung saan dapat kontrolin ang itong tinatawag na professional fees ng mga doktor. At dapat maiwasan itong mga tinatawag na fraudulent claims ng mga private hospitals laban sa from PhilHealth. Sapagkat kung hindi po, talagang maubusan ng pera ang PhilHealth. Ngunit sa halip na ito ang pagtuunan ng pansin ng Kongreso, lalo na ang Senado, abalang-abala po sila dito sa mga politically motivated investigations laban po dito sa sinasabing procurement of COVID response supplies ng ating pamahalaan, particularly po dito sa laban sa Parmali na ito. So ito po ang ating problema, mga kabarangay. Itong ganito pong uri ng mga fraudulent claims ng mga hospitals from PhilHealth at saka ito pong unlimited charges in terms of professional fees ng mga doctors, ito po ay dapat makontrol in terms of legislation. Batas lang po ang makakagawa nito. Kailangan ang Kongreso magpasa ng isang batas para ito pong ganitong mga immoral na
paniningil ng hospital at ng mga doktor ay mapigilan po. Kailangan po ito at dapat magawa ito sa lalong madaling panahon. Inuulit po natin mga kabarangay, tanging Kongreso lamang sa pamamagitan ng isang batas ang makakagawa po nito. Masilan ito sapagkat ang sangkot po dito ay buhay ng sambayanang Pilipino. Ang magiging issue po dyan, sasabihin ng mga doktor, hindi namin gagamutin yan, hindi namin gagalingan ang paggamot. Kung hindi kami papayagan na maningil ng ganito ayon sa gusto namin, mga kabarangay, hindi po tama yan. There is no absolute right. Every right, especially the right to collect payment for medical services, is controllable. Bakit po? Yan po ay pinanunumpaan ng mga doktor na sila po ay gagamot ayon sa kanilang makakayanan nang walang pasumbali tungkol po sa pera. So in other words, hindi po dapat na gamiting issue ang presyo ng the price to tender medical services that is necessary for a patient. Hindi po dapat maging presyo yan. Kaya dapat lagyan po ng taripa o hangganan kung magkano lamang ang dapat singilin ng mga doktor sa isang pasyente. It should be our best. Ibig sabihin po, kung ilang oras siya nagserbisyo, pwede pong bayaran ang kanyang oras para makontrol po. Halimbawa, 500 pesos or 1,000 per hour. So, kung ang operasyon ay inabot ng 3 hours, so di bayaran po ang kanyang sa ganong halaga. Kailangan po natin gawin ito dahil kung hindi po, walang katapusan na paghihirap ito sa bahagi ng mga mahirap nating mga kababayan. So, yan po yung ating opinion, pananaw tungkol po dyan sa problema ng PhilHealth. Sa bahagi naman po ng politika, ito po yung hinog na issue ngayon. Alam po natin mga kabarangay na tapos na po ang filing. October 8 ang deadline at nag-file na po ang mga kandidato, lalong-lalo na po sa pagkapangulo. Halimbawa po at pangalawang pangulo. Halimbawa po dyan, nariyan si Ping Lacson, ang kanyang katandim ay si Tito Soto. Nariyan din po si Isko Moreno at ang kanyang katandim ay si Willie Ong. Si Lene Robredo at ang kanyang katandim po ay si Kiko Pangilinan. Nariyan naman po si Bongbong Marcos, pero wala pa pong opisyal na announcement kung sino yung kanyang pangalawang pangulo. At si Manny Pacquiao po, ang kanyang pangalawang pangulo, si Atienza. At si Lene Robredo, kung saan ang kanyang pangalawang pangulo ay si Pangilinan. Ganon din po sa PDP Laban,
tumatayong administration candidates, si Bato de la Rosa, kung saan ang kanyang katandem ay si Bongo. So, ilan po yan? Labo-labo po. Ngunit, ang ikinagulat po ng lahat, hindi po nag-file si Inday Sara na siya pong inaasahan ng marami na maging official candidate ng administrasyon. Inaasahan po si Sara na magpa-file sapagkat nung una ang ginawa niya ang kanyang kondisyon. Sabi niya isa lamang pong Duterte ang dapat kandidato sa national post. Noong mga panahon yun, si Digong, si Pangulong Duterte, ay nagpahayag na siya ay tatakbo bilang pangalawang Pangulo. So nagbibigay ito ng kawalang pag-asa sa bahagi ni Sara. Ngunit hindi po nag-file. So ibig sabihin dahil hindi po nag-file si Pangulong Duterte, inaasahan na si Sara ay magpa-file. Ngunit dumating po ang deadline na wala pong Sara Duterte na dumating sa COMELEC para mag-file o kahit sinong tao na magpa-file on her behalf. Kaya medyo nagkaroon po ng frustration sa bahagi ng sambayanan na umaasa na si Sara ay magpa-file bilang Pangulo. Ngunit ayon po sa iba at ganun din po sa ating pagtaya, sapagkat hanggang November 15 po pinapayagan ng batas ang substitution. So marami pa rin po ang umaasa, kasama na rin po tayo doon, na bago dumating ang November 15, 2021, deadline po ng substitution, ay magkakaroon po ng substitution kung saan si Bato de la Rosa bilang Pangulong kandidato sa pagkapangulo ng administrasyon ay mapapalitan po o papalitan ni Sara Duterte Carpio bilang standard bearer ng PDP Laban Cosi Faction. Ito po ay nangyari noong 2016 kung saan ang nag-file po sa pagkapangulo sa bahagi ng PDP Laban ay si Martin Dinio, isang kapitan ng Quezon City. Ngunit bago po dumating ang deadline, siya po ay pinalitan ni Pangulong Duterte at sa kabutihang palad naman po ay nanalo si Pangulong Duterte. So, umaasa po ang marami na bago dumating ang November 15 o hanggang November 15 ay magkaroon din po ng substitution kung saan si Bato de la Rosa ay papalitan ni Sara. Kahit naman po si Bato de la Rosa, ang sinasabi niya, willing naman po siyang palitan kung magdedesisyon si Sara na tumakbo. Ang sabi po ni Bato, he will give way
to Sara. At ito po ang pananaw ng marami sapagkat si Bato de la Rosa, alam po naman natin ay loyalist ito ng mga Duterte. Kumbaga, kung nanaisin ng ating Pangulo at gugustuhin na Sara na siya ang tumakbo bilang Pangulo, wala pong duda na mag-giveaway po si De La Rosa. So, yan po ang ating inaasahan. Patuloy po tayong umaasa na mangyayari po. Bakit po maraming may gusto na si Sara ay kumandidato? Sapagkat naniniwala po tayo mga kabarangay na tanging si Sara Duterte lamang ang makapagpapatuloy ng mga pagbabago na sinimulan ng ating Pangulo. Yan po ang dahilan kung bakit marami ang may gusto o umaasa na si Sara ay tumakbo. Kailangan po na maipagpatuloy ang sinimulan ng ating Pangulo. Kaya nga po, simula noon at maging hanggang ngayon, ang sa survey po, laging nangunguna si Sara Duterte. Bagamat simula noong October 8, sa mga surveys, hindi na po siyempre sinasama ang pangalan ni Sara sapagkat hanggat wala pong substitution, si Sara is considered out of the race. So hindi na po siya isinasama sa mga survey. Pero after November 15, malalaman po natin yan, mga kabarangay. Sa ibang balita po, ang sabi ni Lene Robredo, bagamat nabigo siya sa unity talks to unite the opposition presidentiables, umaasa po siya na dito sa individual level, sa lower position sa mga senador, halimbawa, umaasa siya na magkakaroon pa rin ng united front ang opposition. Ibig po sabihin dyan, sa 12 senador, dapat mayroong common candidates ang mga opposition. Ibig po sabihin, mag-uusap-usap sila para itong mga senador na lang para magtiyak na maipanalo nila at makontrol nila ang Kongreso. Again, itong sasabihin natin kay Lene Robredo, nag-hallucinate na naman po kayo, madam. Nangangarap kayo ng gising. Kung doon nga sa 5 na opposition candidates for presidents, hindi kayo nagkaisa, di lalo na sa mas maraming senador na nais maging senador at naniniwala individually na sila ay mananalo. Kaya nga sila kumandidato. Halimbawa po dyan, pwede bang paurungin mo si Rapi Tulfo? Paurungin mo yung ibang mga kandidato para lang pagbigyan ang gusto mo. Napakalabo po.
Napakalabo yan. Pipiliin eh. Kaya huwag nyo nang pangarapin. Yung mga pinagsasabi mo, lalo nagpapakita lamang yan na wala kang kakayahan na mamuno bilang Pangulo ng ating bansa kung sakaling ikaw ay manalo. Bakit po? Mataas ang pangarap mo, mga bagay na hindi kayang gawin. Bakit nasabi po natin hindi kayang gawin? Bagamat sinasabi mong simple lang yan, pero hindi mo kayang gawin sapagkat hindi mo naman kayang kumbinsihin ang mga tao na gusto mong pag-isahin. Hindi nyo kayang pag-isahin ang mga tao na gusto mong kausapin para magkaisa. Ang problema kasi dyan, gusto mo silang pag-isahin ayon sa pamamaraan sa mga panuntunan na gusto mo. Gayong ikaw naman ay hindi isang malakas na leader upang paniwalaan ng mga taong ito. You are not even a strong candidate to pose for a unity at any level, sa Senado man, sa presidential, sa vice presidential, sa Senado at lalo na po sa mga congressmen. So useless po yung pinagsasabi ninyo. Panay lang mga pamidya-midya, papugi-pugi sa media pero walang katuturan. Napanood po natin sa ibang balita, napanood po natin ang interview kay Isko. Mayroon po nagtanong sa kanya, can you categorically condemn CPP, NPA, NDF? Pwede mo ba itong talagang sabihin na sila ay mga terorista? Paikot-ikot po ang sagot ni Isko Moreno, mga kabarangay. Pero hindi niya po masagot o magawa na kondinahin direkta ang CPP, NPA, NDF bilang isang samahan ng mga terorista na isang banta sa seguridad ng ating bansa. So, naibig lamang po sabihin, mga kabarangay, pinatutunayan ni Isko na siya po ay isang komunista na tauhan po o bata ni Jose Maria Sison. Inamin po niya na naroon siya sa pisto bilang observer. Hindi po siya inimbitahan ng ating pamahalaan. Pero magugulat na lang po tayo, naroon siya. Ang sabi niya, bilang observer. Sino nag-imbita sa kanya doon sa during Peace Talk in Netherlands? He could not be there without an invitation. Specifically, invited siya ni Jose Maria Sison. So, lalo nagpapalakas po sa hinala na si Isko ay komunista. Maalala po natin nung ang NTF-ELCAC ay nagkakabit ng mga tarpaulin kung saan sinasabi na ang CPP, NPA, NDF ay persona non grata sa isang lugar, syudad o bayan. Sa Maynila po, mga kabarangay, ipinatanggal po ni Isko Moreno ang tarpaulin na nagsasabi na ang CPP, NPA, NDF
ay persona non grata sa siyudad ng Maynila. So ano pong ibig sabihin yan? Categorically po, sinusuportahan ni Isko Moreno ang CPP, NPA, NDF. Specifically po, welcome ang CPP, NPA, NDF sa siyudad ng Maynila. Bakit po? Mismo ang kanilang mayor na si Isko Moreno ang sumusuporta sa nabanggit na mga teroristang grupo at ginagamit po ni Isko Moreno ang kanyang otoridad, ang kanyang kapangyarihan bilang mayor ng Maynila upang suportahan ang mga teroristang grupo na CPP, NP, NDF sa loob ng Maynila. Isipin po natin kung si Isko Moreno ang maging Pangulo. Sa buong Pilipinas po, susuportahan ni Isko ang CPP, NPA, NDF. Kanya po itong palalakasin. Katulad po ng ginawa ni Cory Aquino at ni Pinoy bilang Pangulo ng Bansa. Lumakas po ang mga komunistang NPA at itong mga NDF o National Democratic Fronts. Nagamit po nila ang mga state universities katulad po ng PUP, UP, PNU, lahat po ng mga state universities na penetrate po, naging operation base. Nakakapag-operate po sila malaya. Bakit po? Suportado sila ng pamahalaan noong panahon ni Cory at ni Pinoy. Pansamantala po mga kabarangay, wakasan natin ang ating talakayan ngayong araw na ito. Bilang suporta po, inaanyayahan natin na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang araw po sa lahat.